Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nanganganib ngayon ang pagtakbo nitong si Marcoleta sa darating na halalan, ngayon 2025 midterm election. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil ito lamang nakaraan linggo, dinisqualify ng COMELEC itong si dating Congressman Igay Erice para tumakbo bilang isang representante ulit ng 2nd District ng Caloocan. Dinisqualifika ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division bilang aspirant sa pagka-kongresista si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Igay Erice. Pinagbigyan ng komisyon ang petisyon ng ilang pribadong individual laban kay Erice dahil sa issue ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Kabilang narito ang mga offshore bank accounts ni Chairman George Erwin Garcia na pinadalhan ng pera mula sa South Korea. Gayon din ang umano'y pagbibigay ng pabor sa South Korean company na Miru para makuha ang kontrata sa 2025 elections at marami pang pahayag ni Erice na nakasisira sa imahe ng komisyon at integridad ng halalan. Nag-inhibit o wala namang partisipasyon si Chairman Garcia sa kaso at sa iba pang kaso na maaaring isampa kay Erice. Yan mga kabunyog, ngayon magtatanong kayo, bakit na-involve dito itong si Marcoleta? Dahil mga kabunyog kung matatandaan natin, puwera kay Erice, itong si Marcoleta ay may nilabas din na baho laban kay COMELEC Chairman Garcia. Ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong mga balita na kung saan itong si Erice at si Marcoleta ay inakusahan itong si COMELEC Chairman Garcia na tumanggap daw ng pera galing sa kumpanyang Miru. Palagi mo ba dapat pa siyang manatili sa pwesto gayong sinabi niya na wala siyang offshore accounts at Diyos ang kanyang saksi, napatunayan natin na meron palang accounts outside the United States including the Cayman Islands. Makikita niyo po dyan na malinaw na yung dalawang deposit transactions affirm the existence of 2 offshore bank accounts of COMELEC Chair George Garcia in Cayman Islands. So mabilis po ang ginawa nila. Nung magbulgar tayo at sinabi nila mayroong demolition job, ito po ang pangyayari. Bakit naman biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan? Ang pangambang ito ay nagkaroon na po ng basis. Naipakita ko po na yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon, which hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po. Kasi siya sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Nasaan po yung katibayan na hinihingi ng batas para mapanatili natin ang kasiguruhan ng isang malinis, orderly at tapat na pagkukondak ng eleksyon sa ating bansa sa susunod na taon. For your own reference. Kailangan pong tulungan na ako ng House of Representatives. Ito po ay isang mabigat na responsibilidad. Congressman, isang tanong pa po. Yes, sir. Ewan ko kung tama ako ha. Sa pagkakataon po ito, yung mga dokumentong hawak po ninyo, sinasabi po ninyo na, is that verified already or mga ano pa? Kasi parang pakiramdam ko, or kung tama ako or mali, please correct me. Ang burden of proof regarding these documents ay nasa inyo ngayon para patunayan kung totoo po yan. No, the burden of proof now shifted to George Garcia. I showed documents that the bank accounts are active, name in his, they are in his name. Okay. Hindi ba nyo nakita? Nakita naman po namin. No? Kasi meron din pong bank account na pwedeng kapangalan ko eh. Ano po? Meron pong bank account na pwedeng kapangalan ko at gumamit na ibang address. Di po ba? Kung ako naman yon on my side. Is there any, let's say, parang patunay or certification from the bank in New York telling that, authenticating the papers that you received? Kailangan nyo pa po ba yung, online na po ito eh.
yung aming volunteer, nag-deposit siya online. Okay. At nga lumitaw dito sa kanyang sinubmit sa amin, tinakpan ko na lang para hindi na makita yung account Pangalan niya. niya, oh. Lumilitaw talaga na nakapag-deposit as shown by these two separate deposit transactions dahil na-debit sa account niya yung $200. Okay. So, ano pa po yung proof na gusto nyong makita? These are verified Okay. documents already coming from a reputable platform, which is a platform of no less than JP Morgan and JP Chase Morgan. and Chase Company. Ito yung I think this is a multinational US-based financial institution. Sa palagay ko, kaya ko ginamit na yung JP Morgan and Chase Company para makita ninyo na hindi tayo nagbibiro rito kasi mahirap talagang mag-verify kung hindi mo magagamit yung mga ganitong platform. Plus may opisina sila dito. Dapat sana, yung sinasabi ko, yung NBI and the AMLAC, sila dapat ang tumulong sa akin eh. Pero sa ngayon, makikita ninyo, ewan ko, kung meron silang ginawa, despite the fact that they were issued a waiver of bank secrecy by Chairman George. Hindi po natin paikot-ikutin. Ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Sinagot ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang pahayag ni Sagip Party List Representative Brodante Marcoleta na may isa umanong opisyal ng COMELEC na tumanggap ng halos ₱1 bilyong mula sa mga bangko sa South Korea. Ayon kay Chairman Garcia, wala nang iba kundi siya ang pinatutungkulan ng aligasyon. Sa presko ni Marcoleta kanina, ipinakita ng mambabatas na ipinadala umano ang pera sa 49 na offshore bank accounts tulad sa Singapore, Amerika, China at iba pa. Ang nakapagtataka pa niya rito ay batay sa kanyang sariling konklusyon, iisang tao o COMELEC official lang ang pinupuntahan ng pera. If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Ngunit nang tanungin ang mambabatas kung naberipika na ba nila ang nasabing impormasyon, Ayaw po nating sabihin ang pangalan kasi nga it's unfair naman na sabihin natin ang pangalan while we're still in the process of verifying this. binigyang diin naman ni Garcia, sana bago man lang inihayag sa publiko ay naberipika muna. Hindi simple ang maaring resulta nito sa kabuuan ng institusyon. Pero kahit na po hindi verified, the fact na sinabi yun, siyempre po masisira ang kredibilidad ng Commission on Election. Okay lang po kung ako yun, no problem po. Tatanggapin ko lang, part po yan ng pagiging public servant. Pero wag naman po sana yung institusyon kasi pinaghihirapan po na napakadaming tao. Nilinaw din nito na wala man lang siyang visa o hindi man lang siya nakapunta sa mga nabanggit na lugar. Bago pa man anya ihayag ni Marcoleta ang isyu kanina, sumulat na siya sa National Bureau of Investigation kahapon para paimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Handa rin siyang mag-issue ng waiver para pabuksan kung matrace ang mga account na ito. Baka pwede imbestigahan kung totoo yung mga akusasyon laban sa akin. Number 3, nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yun, marapat na tingnan, buksan, at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1. Number 2, anong history ng account na yan. At kung ano yung laman yun, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat. Sa huli, sinabi ni Garcia na may nakaplano ng demolition job o paninira laban sa COMELEC. Alam na rin anya nila kung sino ang nasa likod nito. Huwag nila akong i-compel sa mga susunod na araw, sabihin ko rin lahat yung nalalaman ko. Huwag naman po sana natin isirain yung kredibilidad ng eleksyon. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong nakaraan pang pangyayari na kung saan may nadiskubre itong si Marcoleta na katiwalian laban kay COMELEC Chairman Garcia. Ngayon ito naman yung ginawa ni dating Congressman Egay Ersi kay Garcia. Dante, ano ang dahilan ng pagpapa-contempt ni Erice kay Chairman Garcia?
Magandang tanghali, Ella. Sinabi ni dating Caloocan City Congressman Edgar Egay Irice na pinagbantaan umano ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang ating Korte Suprema. Kasunod niya ito ng pahayag ni Garcia na maaaring bumalik sa mano-mano ang halalan sa 2025 kapag nagdesisyon ang Korte laban sa Miro na siyang gumagawa ngayon ng makinang gagamitin sa eleksyon. Ayon kay Irice, ito ang layon anya ni Garcia para naibaling ang pananaw ng publiko sa tangkang impluwensyahan ang korte pabor sa COMELEC. Ito ay paglabag umano sa sub judice rule, kaya gusto nitong i-contempt si Garcia ng Korte Suprema. Dapat igalang natin kung ano yung anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Pinangungunahan niya po yung Korte Suprema at gusto niya pong isway yung public opinion. Alam niyo po, napakaraming red flags ng Miro at ng COMELEC deal. Ella, sa nauna namang pahayag kahapon ni Chairman Garcia, sinabi nitong hindi siya kailanman nagsalita sa merito ng kaso. Iginagalang niya ang korte dahil nasa kanila na ang desisyon. Sa halip, si Irice niya ang nagpatawag ng mga papreskon. Handa rin siyang sagutin ang musyon ni Irice sa Korte Suprema. At dahil sa ginawa nitong si Irice na pagpapakontempt kay COMELEC Garcia, na-disqualify siya sa pagtakbo bilang representante ng 2nd District ng Caloocan, kahit na hindi naman yon ang sinabing rason, pero imposibleng walang ginawa itong si Garcia, para itong si Irice ay matanggal sa pagtakbo sa darating na halalan. Ngayon, ang tanong, pagkatapos patumbahin ni Garcia itong si Irice, si Marcoleta na ba ang susunod niya? Pwedeng mangyari iyon. Bakit ko po ito nasabi, mga kabunyog? Dahil kung itong si Irice binuweltahan nitong si Garcia, lalo nang bubuweltahan niya itong si Marcoleta. Dahil sa napanood natin kanina, sa pagdawit niya kay Garcia, hindi malayong isusunod nga niya itong si Marcoleta. Anyway, malalaman natin po ito sa darating na araw, dahil nabalitaan natin na sa Lunes po, January 6, mag-imprinta na sila ng mga lista ng mga kakandidato ngayong halalan. Makikita natin kung kasama pa itong si Marcoleta sa pagpipilian. Pero may napansin po ba kayo? Noong nakaraan linggo na nagpa-survey ang Pulse Asia, na kung saan nagreklamo itong si Marcoleta na wala daw siya sa nasabing survey. Nako, baka palihim na nga tinanggal itong si Marcoleta sa pagpipilian. Malay natin baka nga. Kung mangyari man iyan, mas mainam. Dahil karma na rin yan sa kanya, dahil sa pagtatanggol sa maling gawa ng mga Duterte. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.